Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po, mga kapatid. Tayo po ay muling tumayo. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin, Panginoon, para ikaw ay aming masamba, mapapurihan, maitaas, Panginoon. Alam namin, Panginoon, nagbibigay kaluguran sa iyo, Panginoon, ang aming mga papuri, Panginoon. Dalangin ko, banal mong Espiritu, patuloy na kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, habang kami nakikinig, Panginoon, ng salita mo, Panginoon. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng mga pagpapala mo, Panginoon, ng mga salita mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong papuri, sa iyong pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Ang sabi po ng pamagat, sinabi nga mo ni Brother Jay, magagawa ang lahat. So ilang linggo na po, no? Sabi ko po sa inyo, na series po tayo patungkol po sa pananampalataya. Napakahalaga na matatag ang pananampalataya ng bawat isa sa atin. Amen. Tumatatag po ba ang ating pananampalataya? Amen. No? Ilang linggo na po natin inaaral, tinatalakay ang patungkol sa pananampalataya natin sa ating Panginoon. Kasi napakahalaga po nito. Dito po tayo tatakbo sa pananampalataya, di po ba? Kasi hindi naman tayo kalulugdan ng Diyos kung wala tayong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na ang bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya, matatag ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Amen? So sabi ko nga, ito'y may pamagat na magagawa ang lahat. Ang sabi ng Mateo chapter 17, verse 20, sumagot siya, dahil sa kaliitan ng inyong pananalig, sinasabi ko sa inyo, kung magiging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon at lilipat ito. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Mga kapatid, pansinin niyo yung huling-huli. Walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Magagawa natin ang lahat ng bagay kung mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen? Kung matatag ang ating pananampalataya. Sabi ko nga, kung naalala pa ninyo, 2 linggo na, tinatalakay natin ang pananampalataya. No? Pananampalatayang kayang magpalipat ng bundok. Bundok ng mga suliranin ng tao. Problema ng tao. Bundok ng karamdaman. Na po, na nararanasan ng bawat isa sa atin. Kaya daw natin itong mapalipat. Literal po, no? Hindi po literal na bundok. No? Kaya mong yurakan. No? Nung isang linggo, kaya nating yurakan, palayasin si Satanas. Kung ikaw ay may pananalig sa Diyos. Mga kapatid, ulitin ko, ginagalang nyo pa ba si Satanas? Nagtatabi-tabi pa po ba tayo kapag meron tayong nakitang bunton ng lupa? No? Importante na mga mananampalataya, hindi tayo takot kay Satanas. No? Walang magagawa si Satanas kung tayo ay kay Kristo. At kung mayroon tayong pananampalataya kay Kristo, walang magagawa si Satanas. Amen? Kapatid, nasa iyo ang ating Panginoong Hesus, kaya't walang magagawa si Satanas sa bawat isa sa atin. Sino dito nasa puso niya ang ating Panginoong Hesus? Oh, kapatid, walang magagawa si Satanas laban sa iyo. Ang tanging magagawa lamang ni Satanas sa iyo, sa atin, tuksuin tayo. Ano po? Yan ang magagawa niya, tuksuin tayo. Bigyan tayo ng pag-alinlangan. No? Pero wala siyang magagawa sa atin dahil pinagtagumpay na tayo ng ating Panginoon. Amen? Yan. Sinabi ni Jesus, no, sinabi ni Jesus, ang lahat ng bagay ay pawang magagawa kapag may pananampalataya. At yan ang kahalagaan ng tunay na pananampalataya. Dahil ang tunay na pananampalataya ay isang kaloob sa atin ni Kristo. No? Ano daw? Kaloob. Sabi ko nga, kaloob ito ng ating Panginoon sa Kristo, kaloob ito ng banal na Espiritu. Gift yung pananampalataya. No? Ngayon, kung ito'y kaloob ng ating Panginoong Jesucristo, mahalagang lumapit ka kay Kristo. Yan yung unang punto. Mahalagang lumapit tayo kay Kristo. Amen? Kapatid,
Ang hirap naman na sinasabi nating mananampalataya tayo ng ating Panginoong Jesucristo, pero ang buhay natin hindi pa palapit sa ating Panginoon, kundi pa palayo. Kaya't napakahalaga, bilang mananampalataya at tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagligtas, hindi ka palayo kay Kristo, kundi habang tumatagal, habang lumalaon ang paglilingkod mo at pagkilala mo sa ating Panginoong Jesucristo, lumalapit ka ng lumalapit sa ating Panginoon. At yun ang nagiging dahilan para lubusan nating makilala ang Panginoon kasi lumalapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi, mahalagang lumapit kay Kristo. Mahalagang patuloy tayong lumapit kay Kristo. Manghawak. No? Paglapit natin kay Kristo, manghawak tayo sa anyang mga salita. Ano daw? Mahalagang pag lumalapit tayo kay Kristo, lumalapit tayo sa ating Panginoon, nangahawak tayo sa salita ng ating Panginoon. No? Kung ano yung sinabi ng ating Panginoon, hindi natin pinagdududahan ito. Kahit lumilihis ito dun sa ating nalalaman. Di po ba? Kahit lumilihis ito dun sa ating nalalaman, hindi mo pagdududahan kasi sinabi ito ng ating Panginoong Hesus. Si Peter, nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Alam na alam ni Peter bilang isang mangingisda, imposibleng makalakad sa ibabaw ng tubig. Correct? Mangingisda siya. Pero pansinin niyo, bakit siya nakalakad sa ibabaw ng tubig? Nang makita niya ang ating Panginoong Hesus, sinabi ng Panginoon sa kanya, "Halika dito. Lumapit ka." So ang ginawa ni Peter, lumapit. Kaya siya nakalakad sa ibabaw ng tubig nung panahon na yon, kasi nagtiwala siya sa sinabi ng Panginoon. Hindi niya pinangawakan yung kanyang nalalaman na kapag siya'y humakbang sa tubig, lulubog siya. Correct? Alam ni Peter yun, mangingisda siya. Imposible yun. Sinabi ng Panginoon, lumapit ka. So lumapit siya. Tingnan ninyo, nung oras na yon, habang siya'y lumalapit kay Jesus, kapatid, ang kanyang mga mata nakapokus lamang kay Jesus. At pinangahawakan niya kung ano yung word ni Jesus. Sinabi ni Jesus, lumapit ka. Kaya si Peter nakalakad saan? Sa ibabaw ng tubig. Kapatid, imposibleng makalakad sa ibabaw ng tubig. Bakit nakalakad? Si Peter. Pastor, kwentong barbero lang yan. Di totoo yan. Hindi. Pag Biblia nagsabi, totoo yan at nangyari yan. Amen? Bilang mananampalataya, ba't natin pagdududahan yan? Yan nga ang ating pinagkukuhanan ng pananampalataya. Salita ng ating Panginoon. So dapat buo yung pananampalataya mo doon sa word ni Lord. Hindi ka nagdududa doon. Habang tayo lumalapit kay Jesus, dapat hindi tayo nagdududa doon sa nagsalita, doon sa ating Panginoon. Sino yun? Ang ating Panginoong Hesus. Kapatid, may mga bagay na pag sinabi ng Panginoon, tila imposible na maganap. Pero panghawakan mo yon at gagawin yon ng Diyos para sa iyo. Amen? Mahalaga na lumapit tayo kay Kristo, patuloy na kumapit, lumapit, manghawak sa kanyang mga salita. Ano pa? Kapag tayo lumalapit kay Kristo, kapatid, dapat pinalalalim natin yung ating pagtatalaga. Amen. Ano daw? Pag lumalapit kay Jesus, pinalalalim natin yung ating pagtatalaga kay Kristo. Pastor Romel, ano ba yung pagtatalaga? Lumapit ka kay Jesus eh. So itatalaga mo ang sarili mo para kay Kristo. Tama po ba? Parang ganito yon. Hindi na ako pag-aari ng iba, hindi ako pag-aari ni Satanas, kasi nung tinanggap natin si Jesus, pinalaya tayo sa kadena ni Satanas. Correct? Kadena ni Satanas. Dati alipin tayo ng bisyo, dati alipin ka ng Satanas. Kung ano sabihin ni Satanas, ginagawa mo. Oh? Pero nung pinalaya ka ng Panginoon, si Jesus na ang Panginoon mo. Hindi na si Satanas. Kasi pinalaya ka na nga niya eh. So anong gagawin mo? Itatalaga mo ang sarili mo doon sa nagpalaya sa iyo. Kapatid, sino ba ang nagpalaya sa atin? Si Jesus. So dapat habang lumalapit tayo kay Jesus, itinatalaga natin ang ating sarili kay Jesus. Ako ay kay Kristo.
Kung ikaw ay kay Kristo, dapat ginagawa mo yung para kay Kristo. Kasi tinalaga ka eh. Dapat committed ka kay Jesus. Committed, parang ganito, sa mag-asawa, committed ka sa Kanya. Nakipag-isa ka sa Kanya. Tama? Nakipagrelasyon ka sa Kanya. Sa ating Panginoon, ganun din. Committed ka sa Kanya. Napakalaga yung commitment natin kay Lord. Napakalaga po nun. Napakalaga na alam natin kung saan tayo tatayo. Kasi committed ka kay Lord. May pagtatalaga. Tingnan ninyo, yung mga worship team natin. Umiikot ba sila? Di ba sila rin? Sila lang rin. Pagod sila. Mga may trabaho po yan, mga puyat po yan. Mga puyat po yan. Pagod po sila. Pero tignan ninyo, committed eh. Iba ang nagagawa ng isang pusong nakakommit kay Lord. Pati yung ating mga multimedia. Sila lang rin yun. Pero nakakommit sila kay Lord. So sinasabi nila sa kanilang sarili, ako'y para kay Kristo. Kaya't gagawin ko yung para kay Kristo. Lahat ng paglilingkod, kahit napapagod ako, ibibigay ko para kay Kristo. Committed kasi. Naunawaan niyo ko. Habang lumalapit tayo kay Kristo, dapat pinalalalim natin yung ugnayan natin sa Diyos. Committed ako kay Lord. So ako'y para kay Lord, para sa kapurihan niya. Itong buhay kong ito, inalay ko na para sa Kanya. Sabi nga lang ilang, pag pumasok ka sa ministeryo, para kang pumasok sa sindikato. Ano ba yung sindikato? Makakapasok ka, pero hindi ka pwedeng lumabas. Ibig sabihin nun, pag pumasok ka sa ministeryo, kapatid, patay kung patay. Sino dito gustong patay kung patay? Amen! Diba? Ibig sabihin nun, di naman tayo papatayin ng Panginoon. Ibig sabihin nun, ano man ang maganap, ang buhay na ito na kay Lord. At ang aking paglilingkod na kay Lord, kay Jesus. Kaya nga, Lord ko siya eh. Panginoon niya eh. Panginoon ko siya ako. Servant. Pag servant, wala tayong karapatan. Bilang servant, correct? Master and servant. Tayo servant. So bilang tagapaglingkod, committed kay Lord, kung ano yung gusto nung master, ang Panginoon. Kaya nga Panginoon eh. Kung anong gusto ng Panginoon, gagawin mo. Kapatid, gagawin natin. Ano yung sabi ng sermon? Nung huli, kahit pa ang buhay na ito ang maging kapalit ng paglilingkod ko sa Panginoon. Correct? Committed kay Lord. Habang lumalapit ka kay Lord, na-commit ka sa Kanya. Lord, sa iyo lang ako. Natandaan ko noon, bago akong pastor, sabi sa akin ng Pastor Jun, lahat iaral mo. Huwag ka mag-iimbita. Napansin niyo, hindi ako nag-iimbita. Napansin niyo po. Huwag ka mag-iimbita. Lahat tayuan mo. Lahat tayuan mo. Lahat ituro mo. Lahat. Ibig sabihin nun, Romel, linggo-linggo, nandun ka. Huwag ka mag-iimbita. Correct? Committed.
committed ka kay Lord. At hindi ka lugihan. I-commit mo ang buhay mo kay Lord. Sino dito committed kay Lord? Amen. At hindi ka lugi. Hindi tayo lugi kapag binigay natin yung ating buhay kay Lord. Amen. Patay kung patay. Ikaw na lang, pastor. Dapat committed tayo kay Lord. Pinalalalim natin yung ating mga pagtatalaga. At kapag tayo lumalalim yung ating pagtatalaga kay Lord, lumalalim yung pagtitiwala natin sa Diyos. Siyempre, habang lumalapit ka, lumalapit sa ating Panginoon, nakikilala mo kasi siya ng lubusan eh. Amen? Di ba may kantang ganon? Yung makilala kang tunay. Makilala kang tunay. Di ba may kantang ganon? Yun naman ang maganda eh. Ano pa, sino ba ang gusto mong makilala? Habang lumalapit ka sa Diyos, kay Kristo, higit mong nakilala, nakikita ang gawa ng Panginoon. Amen? Lahat ng mga bagay na kahanga-hanga, sino ang maaakita? Yung mga taong nakatalaga, malapit kay Lord. Kasi malapit ka kay Lord. Kapag gumawa siya ng mga bagay na kamangha-mangha, makikita mo. Bakit? Malapit ako kay Lord dun sa gumawa. Pag may nagpagaling ang Panginoon, makikita mo. Kasi nga, malapit ka kay Lord. Kag gumawa ang Panginoon ng mga bagay na kamangha-mangha, makikita ng mga mata mo. Bakit? Kasi nga, malapit ka kay Lord. Naakumit ka kay Lord. Hallelujah! Napakalaga po nun. Kapag tayo malapit kay Kristo, palalimin ang ating pagtatalaga, pagtitiwala sa Diyos. Habang patuloy tayong lumalapit sa Diyos, lalo nating naiibig ang Diyos. Hallelujah! Correct? Lalo nating naiibig ang Diyos. Kasi lumalapit tayo sa Diyos. Pero subukan mo magtampo sa Diyos. Lumayo ka sa Kanya. Hindi mo siya maiibig. Reklamo ang gagawin mo sa Kanya. Kung tunay ka nagmamahal, bakit pinabayaan mo ako? Bakit nawala ang aking ari-arian? Kung tunay mo ako mahal, nagtatampo ka na kay Lord, papalayo ka na ng palalayo. Di po ba? Tandaan, mga kapatid, hindi laging okay ang buhay. Hindi porkit tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, okay na lahat. Lahat, praise the Lord, hallelujah. Kapatid, lahat, praise the Lord, hallelujah. Negatibo ang nagaganap, praise the Lord, hallelujah. Kapag mahal mo si Lord, kahit negatibo ang nagaganap, praise the Lord, hallelujah pa rin. Pero tandaan, hindi laging okay ang buhay. Mas madalas nga, nandun tayo. Saan? Sa lungkot, pighati. Di po ba? Umiiyak. Kasi yung dati mong kasama, hindi mo na kasama ngayon. Yung dati mong kaibigan, hindi mo na kaibigan ngayon. Nung makilala mo si Kristo, hindi na ikaw ang kaibigan nila. Nilalayuan ka na nila. Allergic na sila sa iyo. Kapatid, allergic na sila sa iyo. Di ba nawawala? Pero hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Pero maraming mga kaibigan natin noon, nang naging mananampalataya tayo ni Kristo, iniwan tayo. Di ba malungkot yun? Pero praise the Lord, hallelujah. May nawawala tayong kaibigan, meron naman tayong higit na nagiging kaibigan, ang ating Panginoon Diyos. Napakabuting niyang kaibigan. Di mo ba? Napakabuting kaibigan ng Diyos. Kung meron tayong magiging kaibigan, ang Diyos yun. At hindi tayo ilalagay sa kapahamakan ng ating Panginoon Diyos kapag kakaibigan mo ang Diyos. Hallelujah! Habang tayo lumalapit sa Diyos, lalo nating naiibig ang Diyos.
Dahil habang tayo ay lumalapit sa Kanya, higit nating nadarama ang Kanyang kalinga at pag-ibig. Siya, Master, di po ba? Pero tignan nyo, sinabi rin ng Panginoon, ako ang inyong Ama. Kayo ang aking mga anak. Wow! Di ba? Kaibang Master. Kaibang Panginoon. Siya pa rin ang ating Ama. At habang lumalapit tayo sa Kanya, nadarama natin ng pag-ibig ng isang Ama. Kalinga ng isang Ama. Praise the Lord. Ano ba ang Ama? Yung Ama natin dito sa lupa. Sinabi ng Panginoon, kung kayong mga ama sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, di po ba? Sino dito mga tatay? Taas ang kamay ng mga tatay. Tatay po ba kayo? Di ba? Bibigyan nyo ba ang anak ninyo ng mga bagay na makasasama sa kanya? Hindi, di ba? Sinabi ng Panginoon, kung kayong mga ama dito sa lupa ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, ako pa, ang Ama kaya sa langit, ang hindi magbigay ng mabuting bagay para sa inyo na inyong mga anak. Kapatid, yan ang Diyos. Yan ang ating Master. Yan ang ating Panginoon. Hindi lang siya Panginoon, kundi tatay. Tatay. Habang lumalapit ka sa Panginoon, nagiging tatay ka. Pastor, nawalan po ako ng tatay. Lahat ng fatherless nagkakaroon ng tatay. Sino ang tumatay yung tatay? Si Lord. Namatay ang tatay mo, si Lord ang magiging tatay mo. Iniwan ka ng tatay mo, sumakabilang bahay. Si Lord ang magiging tatay mo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon habang lumalapit ka sa Panginoon. Habang nilalapit natin ang ating buhay sa Panginoon, lagi natin nakikilala ang Panginoon at nadarama natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pagkalinga ng isang tatay. Hallelujah, praise the Lord. Meron tayong tatay na ganyan. Amen? Mag-praise the Lord kayo. Magpuri kayo sa Panginoon. Sambahin natin ang Panginoon. Bakit? Meron tayong katulad niyan, Diyos. Amen? Lugi ba? Tanong ko, lugi ba ang maglingkod sa Diyos na ito? Hindi. Hindi. Sabi ni David, hindi ako pwedeng magbigay sa Panginoon ng cost me nothing. Nang walang halaga. Kasi binibigay yung lupa eh. Libre na. Hindi, bibiling ko, sabi ni David. Hindi ako pwedeng magbigay sa Panginoon ng walang halaga. Dapat may halaga. Yan yung commitment kay Lord. Committed kay Lord. Pag magbibigay ka sa Diyos, meron, cost me. Tama ba? Yung cost me natin. Yung may halaga. May bigat, nasasaktan ka habang ginagawa mo yung bagay na yon. Hallelujah! Naalala ko yung kwento ni Ate Jane. Ate Jane, sorry ha. Ate Jane. Christmas party natin. Nasabay sa Christmas party. Sabi niya, hindi ako makakadalo. Hindi namin pinilit. Kaya sabi niya sa boss niya, kailangan po ako dumalo doon. Kailangan po akong dumalo doon. Maintindihan ka nila, kailangan po akong dumalo doon. Bakit? Leader po ako. Kailangan dumalo ako doon. Tanyo, bakit nagagawa? Kasi nga, kahit pa nasaktan yan. Hindi ko na lang kukwento, nasaktan yan. No, nasaktan yan. May naging bunga yun. Pero sabi niya, kay Lord ako. At hindi lugi kay Lord. Hindi lugi kay Lord. Amen. Hallelujah. Kung meron kang, parang ganito, kung may binigay tayo kay Lord, hindi kaya higitan ng Diyos yun? Diyos ba? Alangan naman ang Diyos ang magkakaroon ng utang na loob sa tao. Hindi. Kung mayroon tayong ibinigay sa Diyos, para sa iyo ito, Panginoon, binibigay ko po ito, inaalay ko po ito sa iyo. Kapatid, ang Panginoon pa, alangan naman siya ang may utang na loob sa atin. Hihigitan ng Panginoon yung binigay mo. Minsan di nauunawaan ng tao yon, kapatid, pag nagkaloob ka, ano man yan, oras, panahon, pera,
kayamanan para sa Panginoon. Kapatid, kapag yan binigay mo sa Panginoon ng buong buo, yung commitment mo kay Lord, kapatid, ibibigay higit ng Panginoon ng pagpapala. Hallelujah! Kaya minsan di na pagpapala. Amen? Galit na ba kayo, mga kapatid? Thank you, Lord. Kay Kristo tayo, mga kapatid. Sabi ng Santiago, chapter 4, verse 8a, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hindi suplado si Lord. Amen? Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka at lalapitan ka niya. Di ba? Minsan tayo sa tao, pag may nilapitan tayo, kahit malapit sa iyo, palapit ka pa lang. Kasi alam niya, may pangangailangan ka. Palapit ka pa lang. Pahindihan ka. Tama? Pahindihan ka. Pero ang Diyos, kapatid, palapit ka pa lang, lumalapit na sa iyo. Lumalapit na sa iyo ang Diyos. Lalo na kapag alam ng Diyos, may pangangailangan ng anak ko. Hallelujah. Hindi dapat magkulang ang anak ko. Anak ko siya. Sasabihin ni Satanas, pinabayaan ko ang anak ko. Kaya't hindi tayo pababayaan ng Diyos kasi anak ka ng Diyos. Never magpabaya ang tatay. Anak siya. Anak ka. Pwede ba sumbatan ni Satanas ang Panginoon? O, pabaya kang ama? Hindi. Hindi po ba? Kaya ang Panginoon, ibibigay niya. Kapag kakalooban niya, ibibigay niya. At alam ng Diyos kung anong makabubuti sa atin, ibibigay ng Panginoon. Kaya, pansinin niyo kapatid, sabi niya, lumapit kayo sa akin at lalapitan ko kayo. Draw near to God and He will draw near to you. Di ba? Ang sarap pakinggan. Kapatid, tumatatag ba pananampalataya mo? Nagpapatibay ba? Di ba? Bait-bait ng Panginoon. Tapos minsan binabaliwala natin ang Panginoon. Tayo lumalayo. Samantalang siya nagsasabi, lumapit ka, lumapit ka. Panahimbitan ng Panginoon, lumapit ka, lumapit ka. Tapos ang tao lumalayo sa Panginoon. Tapos maghahanap ka ng blessing. Ay malayo ka nga kay Lord. Ay mga lumapit doon sa pinanggagalingan ng pagpapala. Paano kang pagpapalain ng Panginoon? Lumapit ka. At kapag lumalapit ka sa Diyos, higit mong makikilala ang Panginoon. At ang ganda-ganda ng mga katangian ng Panginoon. Napakabuting Diyos. Sabi doon, kung magalit ay banayad. Nagagalit ba ang Diyos? Oo. Parang tatay sa lupa. Pag mayroong ginawa na mali ang anak, nagagalit. Pero yung tatay dito sa lupa, di ba, nakakasakit tayo ng... Pero ang Panginoon sabi, kung magalit ay banayad. Yan ang ating ama. Yan ang ating tatay. Kapatid, napaalaga na tayo'y lumalapit sa Diyos. No? Lumalapit tayo sa Panginoon. Sabi, ang paglapit sa Diyos ay magdadala sa atin sa tunay na pananampalataya. Di po ba? Sino dito ang buo na yung kanyang faith? Buo ba ang faith nyo? Kapatid, sabi, habang lumalapit tayo sa Diyos, magdadala ito sa atin sa tunay na pananampalataya. Dahil makikilala natin siya ng lubos. At ito ang magtutulak sa atin, upang isuko sa Diyos ang lahat ng bagay sa atin. Kapag nakikilala natin ang ating Panginoon, yun ang magtutulak sa atin
Para yung ating mga kasalanan, ibibigay natin sa Panginoon, isusuko natin sa Panginoon. Kapatid, hindi natin kayang bitawan ang laman. Tama po ba? Ang sarap-sarap ng laman. Ang sarap-sarap ng gawain sa mundong ito. Hindi mo kayang bitawan yan. Pero habang lumalapit ka sa Panginoon, habang nakikilala mo ang Panginoon, habang nadaramo mo ang kanyang pag-ibig at pagkalinga, kapatid, lalo mong nakikilala ang Panginoon, lalo kang nananampalataya sa Panginoon. At yun ang magtutulak, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga pagkakasala at pagkukulang. Maibibigay mo sa Panginoon, Panginoon, sinusuko ko na po sa inyo ang pambababae ko. Panginoon, sinusuko ko na sa iyo ang bisyo ko. Hindi po ito dapat, Panginoon. Sinusuko ko na po sa iyo ito. Naibibigay mo lamang at naihahandog mo sa Panginoon. No, hindi na po ako uulit, Panginoon, dahil nakikilala mo isang Diyos na mapagpatawad. Punong-puno ng habag habang lumalapit tayo kay Lord. Nahabag siya. At ang Diyos naman, padadama, anak na anak ka. Praise God! Diba? Anak na anak. Tatay na tatay, anak na anak. Kapatid, naibibigay tuloy natin sa Diyos ang ating mga pagkakasala at kahinaan. At ang Diyos ay nangako na papalitan ang lahat, no? At ang Diyos ay nangako na lalapitan ang lahat ng tatalikod mula sa kasalanan. Pagpapadalisay, no, ng kanilang mga puso. Ng puso at tatawag sa Kanya ng tunay at tatawag sa Kanya at mag-aalay ng tunay na pagsisisi. Yon. Ang pagiging malapit ng Diyos ay magdadala ng Kanyang presensya. No? Yung bang bawat araw nararamdaman natin na malapit tayo kay Lord. Siyempre, pag malapit ka, mararamdaman mo yung presence niya. Di ba? Pero kapag kabihira kang lalapit kay Lord, yung bang pag mayroon ka lang pangangailangan, tsaka ka lang lalapit kay Lord, hindi mo mararamdaman yung presence ni Lord. Kasi bihirang-bihira kang lumapit sa Kanya. Naalala mo lang si Lord pag mayroon kang pangangailangan. Ay! Si Lord nga pala, nagpapala. Ay! Lord, Panginoon, tatay mo ko. Panginoon. Naalala mo si Lord, Panginoon. Kailangan ko noon, Panginoon. Hindi na nagiging Lord. Tama? Kapatid, habang lumalapit tayo sa Diyos, lubusang nagbubunga ito ng tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Hindi Panginoon lang. Tunay na pananampalataya. At ganoon ang kalagayan, no? Sabi, at sa ganung kalagayan, magagawa natin ang lahat ng bagay kapag tunay ang ating pananampalataya kay Lord. Magagawa ba ang lahat? Amen. Kasi malapit ka doon sa Diyos naggagawa para sa iyo. Kaya nga sabi ko kanina, makikita mo ang mga kahangahangang gawa ng Panginoon kasi malapit ka kay Lord. Amen? Kasi malapit ka kay Lord. Sa mga alagad, sino ang pinakamalapit sa Panginoon? Si Juan. Laging nakakiling, ang lambing-lambing. Di po ba? Kaya kay Juan, ipinahayag, pinakita yung magaganap sa huling araw. Kay Juan. Pagamat sa mga ilang apostol, pinahayag, pero dito, detalyado, pinakita ng Panginoon. Bakit? Ang lapit niya sa Panginoon. Ang lapit-lapit niya sa Panginoon. Kapatid, tayo, gusto ba nating makita ang mga bagay na kahangahangang gawa ng Diyos? Lumapit tayo kay Lord. Amen? Kapag lumalapit tayo sa Kanya, ang sabi, kapag kaganon, no,
magagawa natin daw ang lahat ng bagay nang may pananampalataya. Pangalawa, magagawa natin ang lahat ng bagay. No, magagawa mo ang lahat ng bagay kapag ikaw ay may pagtitiwala. Tutuusin, naroon na rin eh. Amen? Kaya lang, bibigyan lang natin ng diin to. Pagtitiwala. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Pagtitiwala. Kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, lamang magagawa ang lahat ayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng pagtitiwala o umasa tayo sa Diyos sa lahat ng bagay dahil sinabi ni Jesus na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. Gawa tayo ng gawa, wala tayong nagagawa. Napapagod tayo. Kasi ang layo-layo mo kay Lord, hindi ka nagtitiwala kay Lord, nagtitiwala ka sa sarili mo. Di ba? Kaya ano nangyayari? Exhausted ka. Pagod tayo. Pagod na pagod. Kastor, lahat tayo pagod. Oo, kaya nga sabi ko, lahat tayo pagod eh. Kaya lang, kapag ka malapit tayo at nagtitiwala kay Lord, nandun ka sa presence ni Lord. At yung pag nandun ka sa presence ni Lord, yun ang magpapalakas sa atin. Pagod ang katawan, pero ang Espiritu malakas. Kaya patuloy na nag-aalab, gumagawa para sa ubasan ng Panginoon. Amen? May hadlang o wala, nandun. Nandun pa rin. Kaya ako sabi ko, salamat sa Panginoon. Pinagkalooban ako ng mga makakasama sa paglilingkod na na committed sila kay Lord. Committed sila kay Lord. Salamat. Sabi ko, Lord, salamat. Di ba masarap yun? Yung binigyan ka ng makakasama na alam mo sa sarili mo, committed sila kay Lord. Kapatid, pagtitiwala. Magtitiwala tayo sa Diyos lamang at magagawa ang lahat ng bagay. Sabi ko nga, napakahalaga ng pagtitiwala. O umasa tayo sa Diyos sa lahat ng bagay. Dahil sinabi nga ni Jesus na wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Kanya. John 15:5. Ang sabi ng John 15:5, Ako ang puno. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya ang namumunga ng sagana. Ang ganda nun, di ba? Yung mananatili tayo sa Diyos. Sabi niya ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa Kanya, ang namumunga ng sagana. Hallelujah! Sino dito ang gustong mamunga ng sagana? Maraming kaluluwa ang madadala sa Panginoon, namumunga sa kapanahunan. Kailangan malapit ka. Ano pa? Kailangan nagtitiwala ka sa Diyos kasi nga wala tayong magagawa kung ikaw ay hindi nakakabit doon sa puno. At ang puno, ang sabi, siya daw ang puno ng ubas, tayo ang mga sanga at saan lumalabas ang mga bunga? Sa sanga. Correct? Sa sanga. Yung bunga, yung sustansya, makukuha natin sa puno para tayo makapamunga. Habang nakakapit ka kay Jesus, yung sustansya mula kay Jesus, dadaloy sa iyo bilang sanga at mangumunga ka. Kapatid, gusto mo bang mamunga? Gusto mo ba? Manatili tayo kay Jesus. Sabi, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya. Ang mamumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Sinabi ni Lord, no? Wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kapatid, tandaan natin, sa ministeryo, kahit gaano ka karunong, kahit anong inaral mo, kung hiwalay ka kay Lord, wala kang magagawa. Hallelujah! Kahit alam mo pa ang buo ng Biblia mula Genesis hanggang Revelation, kahit alam mo pa yan. Pero kung hiwalay ka kay Lord, kapatid, wala kang magagawa. Ha? Oo.
Wala kang magagawa kasi hiwalay ka. Pwede ba yun? Alam mo ang Biblia? Kapatid, si Satanas alam ang Biblia. Kaya nga ang pinandaya ni Satanas mismo, salita mismo binaluktot lang niya. Correct? Si Satanas hiwalay sa Diyos. Pero tayo, hindi tayo hiwalay kay Diyos, sa Diyos. Amen? Ang sabi ni Lord, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Kaya sabi ko, gusto ba nating mamunga tayo ng sagana? Pagtitiwala. Kanino? Sa Diyos. Magtiwala tayo. Kapatid, kahit anong karunungan natin, huwag kang magtiwala sa karunungan mo. Kailangan marunong ka, nag-aaral ka sa salita ng Panginoon, pero nandoon higit yung pananampalataya at pagtitiwala doon sa gagawa. Dahil wala kang magagawa. Correct? Wala kang magagawa. Kaya nga sabi ko minsan mas ginagamit ng Diyos, hindi nga minsan madalas ginagamit ng Diyos, minsan yung walang kaalaman, yung walang kakayahan, tapos siya ay nakapagdadala, ang daming nadadala sa gawain sa Panginoon. Bakit kasi hindi nananangan sa sariling karunungan? Sinabi naman ng Biblia, huwag kayong manangan sa inyong mga sariling karunungan. Magtiwala tayo sa Diyos. Amen? Yon. Kapatid, gusto mo bang may magawa sa gawain ng Diyos? Tanong. Sabi ko noon, lahat tayo tinawag para mag-serve. Know Christ, grow Christ, serve Christ, share. Amen? No, nakilala mo na. Grow, habang tayo nag-aaral ng salita, lumalago tayo. Grow. Susunod, serve. Nagse-serve ka kay Lord. Gusto mo ba mag-serve kay Lord? Ano yung susunod? Share. Share. Kapatid, magagawa lang natin ang bagay na ito, kapag tayo lumalapit at nagtitiwala, umaasa lamang sa Diyos. Lumalapit, nagtitiwala at umaasa lamang sa Diyos. Kapatid, may panahon bang gusto-gusto mong gumawa para sa ministeryo, para sa Diyos? Ngunit, napipigilan ka ng utak mo na nagsasabing wala kang magagawa agad. Wala kang magagawa. May nangyari na ba sa inyo yun? Yung gusto mong mag-serve. Kaya lang sinasabi ng utak mo, wala kang magagawa, wala kang talento. Wala kang talent. Ang talent mo kumain. Romel, yan talento mo kumain. Sa totoo lang ako, talento ko kumain. Di ba? Wala kang talent. Wala kang pinag-aralan. Wala kang pinag-aralan. Kapatid, totoo yun, wala akong pinag-aralan. Hindi nga ako nakatapos Hindi ako nakatapos ng koleyo. Pinag-aaral ako ng nanay ko. Ayoko mag-aral. So, sino ang makikinig sa isang taong walang pinag-aralan? Hindi nakatapos. Hindi ako nakatapos. Pinag-aaral ka ng nanay mo kung ano-ano iniisip mo. Bata-bata mo pa, nag-asawa ka. Di po ba? Ayan. Wala kang kakayang magsalita. Wala kang kakayang magsalita. Nakakahiya. Pag sa classroom, yung recitation, di ba? Sa classroom, meron recitation. Nagtatago ako Kunyari, yung busy-busy ako naggagawa. Tinatago ko yung ulo ko. Kasi ayoko matawag ako. Bakit? Wala akong masasabi. Nahihiya ako. Tapos ang tawagin ako ng Panginoon, magsasalita ako. Nakuha nyo? Sino naglalagay ng kakayahan para magsalita? Kapatid, hindi ako marunong mag-English. At hanggang ngayon, hindi ako marunong mag-English. Kaya wag niyo kong pag-i-Englishin. Kaya pag may kakasal, halimbawa, nabigyan na ako kumuha ako ng lisensya sa pagkakasal, at ang
Pag kayo nag-asawa, mga kabataan, nag-asawa kayo ng foreigner, hindi ko kayo kakasal. Hindi matatali kasal nyo. Kung ano-ano sasabihin ko doon. Hindi ako marunong mag-English. Wala ko alam. Pero tingnan ninyo, ginagamit ng Diyos yung walang alam. Basta magtiwala ka sa Diyos. Pinadala ko ng Panginoon dito. Lord, to become to. Factory. Pinadala ko ng Kaya kailangan magtiwala kay Lord. Kailangan magtiwala kay Lord. Amen? Kailangan magtiwala sa Panginoon na may magagawa. Hindi ka tapos. Pero alam niyo po ba, nakapagsalita ako sa gitna ng isang gawain, Philippine Press Club. Nag-exhort ako. Di ba? May birthday, dumating galing na abroad, nanonood siya sa atin. Nakakarating tayo hanggang Amerika, nanonood siya sa atin. Tinuring akong parang anak. Romel, ikaw ang magsalita sa birthday ko. Wow, Philippine Press Club. Nandun yung presidente ng Philippine Press Club. Philippine ba o National Press Club? National Press Club ng Philippines. Salita ka doon. Nandun. Kita nyo? Yan ang Diyos. Di po ba? Hindi ka nagsasalita, pero pag sasalitain kita, sabi nga niya magsasalita ka sa mga hari Di ba? Ibig sabihin doon sa mga marurunong, gagamitin niya ang hindi marunong. Kapatid, huwag mong tignan ang sarili mo na wala kang alam. May magagawa ka kung ikaw ay nakakabit at nagtitiwala kay Kristo. Hallelujah! Gusto mo bang gamitin ka ng Panginoon mightily? Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos na may magagawa. Ang sabi ng Hebreo 4:16, kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At doon kakamtan natin ang habag at kalinga. Sa panahong kailangan natin ito. Wala kang alam? Hindi mo magawa? Kailangan mesyeran? Napipigilan dahil wala akong alam. Hindi ako marunong magsalita. Ang sabi doon, kaya't huwag kayong mag-atubili. Huwag nang magdalawang isip. Lumapit daw sa mahabaging trono mahabaging trono ng Diyos. At doon, sabi? At doon, kakamtan natin ng habag at kalinga. Habag. Hindi ako maagawa, Lord. Kahabagan ka ng Panginoon at ang Diyos ang maglalagay sa labi mo ng salita. Praise God. Di po ba? Gusto nyo ba yung inyong mga mahal sa buhay na hindi pa tumatanggap kay Kristo, makilala si Kristo sa pamamagitan nyo? Di po ba? Gusto nyo ba kayo lang ang nakakilala sa Panginoon? Di ba yung ating mga mahal sa buhay, gusto natin makakilala rin sila sa Panginoon? Kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Sabihin mo lang, Panginoon, lagyan mo ng salita ang aking mga labi. Nang magsalita ang Panginoon, who shall I send? Who shall I send? Narinig yun. Hindi nag-uutos ang Panginoon, no? Narinig niya, who shall I send? Sabi, hear me, Lord, send me. Ano sabi? Nang marinig ng propeta, hear me, Lord. Hear me, send me. Andito ako, Panginoon, send mo ako. O ngayon, naririnig mo, sinasabi ng Panginoon, who shall I send? Sino ang padadala ko? Here I am, Lord. Send me. Pwede ba yon? Hindi dahil sa ating lakas. Lord, kung isesend mo ako, bigyan mo ako ng kapangyarihan. Ang labi na ito, lakipan mo ng salita. At doon sa lugar na kung saan ka naroon, gagamitin ka doon ng Panginoon. Sino naniniwala kung saan ka naroon, doon ka gagamitin ng Diyos? Kapatid, saan ka naroon, doon ka gagamitin ng Diyos. Yun ang dulo ng daigdig mo, hanggang saan ang naabot ng paa mo. Hanggang palengke, pastor. O sa palengke, share mo si Lord. Hanggang saan ang naaabot ng paa mo? Hanggang office, Panginoon. Sa office, share mo si Lord.
Magtiwala ka sa Diyos at gagawa ang Diyos sa iyo. Correct? Pastor, hanggang bahay. Sa bahay, sino pa ang hindi mananampalataya? Gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Alam mo, tutuwa ako dito, pamilya. Pamilya ang nandito. Nanay, tatay, anak. Tama? Hindi tayo youth-oriented. Family-oriented. Pamilya, mag-asawa, nanay, tatay, may anak, dala-dala. Minsan may nagsabi sa akin, alam mo si Pastor Romel, ano yan pastor ng mga senior citizen. Sabi ko, yabang neto, sa isip-isip ko, yabang neto. Kasi siya, ano siya, youth-oriented? Sige. Si Pastor Romel, ano yan, pastor ng mga senior citizen. Kasi nga, nung pumunta siya, nakita niya, puro senior citizen. Bay, wag mo nga hamakin ng senior citizen. Paalagaan mo, mahalin ng mga senior citizen. Di po ba? O sino ginamit ng Panginoon? Para yung mga anak, dala-dala. Senior. Correct. Senior. Dala-dala na ang mga anak. Kaya wag hamakin. Dapat nga kalingain, mahalin yung mga senior citizen. Sa isip-isip ko, pastor daw ako ng mga senior citizen. Uy, mano. Kung pastor ako ng mga senior citizen, sabi ko nga sa isip-isip ko, yung mga senior citizen, pag ginamit ng Panginoon yan, pag ayaw ng mga apo na pipilitan, bihes! Saan pupunta? Sa church. Ayun ang bunga, si Nicole. Di ba, Nicole? Bihes! Sabi ni Nanay Meli, bihes! Ayaw niya. Pero tingnan nyo, leader ng church, committed kay Lord. Ano ang bunga? Bakit? Kasi mayroong isang lola, senior citizen, bihes, araw ng linggo, kay Lord yan. Kay Lord yan. O nasan siya? Correct? Oo, kapatid, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Ngayon, pastor ako ng senior. Okay yun. Pero family-oriented tayo. Amen? Nandito na ngayon mga anak, mga apo, at kaibigan. Amen? Yun. Kapatid, sabi ko nga, gusto mo bang gamitin ng Diyos? Huwag kang mag-atubili kang lumapit, sa trono ng mabaging Diyos. Kailangan natin dumulog kay Kristo na siyang pinagmumula ng ating pananampalataya at siya ang magsasakdal nito. Ang sabi ng Hebreo 12, verse 2a, ituon natin ang paningin natin kay Jesus. Look unto Jesus. Sabi ng Hebreo 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. At si Jesus ay andiyan para pagkalooban ng pananampalataya upang magawa natin ang mga bagay na hindi natin magagawa. Amen. Sabi ko nga, gusto mo bang i-share si Jesus sa pamilya mo na hindi paligtas? At gusto mong gamitin ka ng Diyos, kaya nga lang nahihiya ka dahil kilala ka nila bilang kapamilya nila. Di ba yun ang isang humahadlang, yung kilala ka? Kapatid, di ba yun ang isang humahadlang dahil kapamilya ka at kilala ka? Alam niyo ba nangyari sa akin yan? Si Sister Julie. Sister Julie, malayo akong kamag-anak. Parang mga ilang henerasyon. Hello, Sister Julie, may sakit siya ngayon. Nung hindi pa siya born again, sabi ni Lord sa akin, follow up mo, pumunta ka sa bahay. Panginoon, kilala ako niya. Kasi nga, kilala Di po ba? At yun ang umahad lang para hindi natin makilala ang Panginoon. At hindi tayo makapag-share. Kasi kilala tayo nung share natin. Maniniwala ba sa akin yan? Sabi ni Lord, punta ka kay Julie. So, sinunod ko si Lord. Pagdating ko doon, Lord, bigyan mo ako ng wisdom. Ano sabihin ko kay Julie? Ano share ko kay Julie? Alam mo yung binigay ni Lord sa akin? Sabi ko, Julie, kilala mo ko, di ba? Opo, kuya. Sabi niya,
Kilala mo ako, di ba? Opo, kuya. Kilala mo kung sino ako noon? Oo, kuya. Pero Julie, kako, andito ako, pinadala ko ng Panginoon sa iyo. Kaya isang bagay ang tiyak ko, binago na ako ni Lord. Sabi ko kay Julie, o nasa si Julie? Naglilingkod kay Lord, nananatili, leader ng church na ito. Gagamitin tayo ng Panginoon. Huwag natin tingnan yung ating mga kahinaan noon na sinuko na natin sa Diyos at yun ang umahadlang. Hindi mo kaya, sabi ni Satanas, hindi mo kaya, kilala ka niya. Manginginom ka, hindi mo kaya, lasenggo ka, hindi mo kaya, kilala ka ng mga kaibigan mo, ng pamilya mo, sasabihin walang kwenta, sinasabi mo, kapatid, huwag mong pakinggan si Satanas. Ang pakinggan natin si Kristo na nagsasabi, kaya mo! Dahil lalaki pa ni Jesus ng kapangyarihan ang iyong mga salita dahil nagtitiwala ka sa ating tatay, si Jesus. Hallelujah! Kaya ba, mga kapatid? Kaya natin. Huwag tayong mapigilan dahil sasabihin ni Satanas, hindi mo kaya, kilala ka nila. Kapatid, hindi nyo ba alam, yung ating mga kahinaan na sinuko na natin sa ating Panginoon, yun ang gagamitin ng Panginoon upang makita ng mga kamag-anak natin na hindi pa kilala si Kristo, na tunay nga na ang Diyos ay nagbabago ng buhay ng tao. Hallelujah! Sabi ko nga, anong kahihiya mo? Kung ikay dating adik, dati nga iniwan ko na yan. Dati kang pusa, dati nga Dati kang babaero, dati nga yun ba't ko kahihiya yun? Iniwan ko na yan. At yun ang gagamitin ng Panginoon para makita ng tao, tunay nga na ang Diyos nagbabago ng buhay ng tao. Look unto Jesus. Maraming hadlang sa paglilingkod. Maraming hadlang. Look unto Jesus. Amen? Sabi, John 15:7, kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Hingin ninyo. Ask. Kung nananatili daw tayo sa Panginoon, ask, and you shall receive. Hinihingi mo sa Panginoon, kaligtasan ng pamilya mo, hindi kaya ibigay ng Panginoon, kalooban niya yon. Amen? Hinihingi mo sa Panginoon, hindi yung kagalingan mo, kundi kagalingan ng kapatid mo sa pananampalataya, hindi kaya kalooban ng Diyos yun. Hindi kaya ibigay ng Diyos. Hinihingi mo, hindi lang yung pagpapala mo, kundi pagpapala ng kapatid mo na nakikita mo, nahihirapan mo lang makain. Pero pinananalangin mo sila, tapos ikaw mismo sa sarili mo, kailangan kang gumawa para sa kanila, kumikilos ka't nagbibigay. Hindi ka kaya pagpalain ng Panginoon. Ibalik sa iyo ng siksik-liglig, umaapaw yung mga pagpapala na yan. Amen? Look unto Jesus. Siya lang may magagawa. Ang lihim ng pananalangin na tinutugon ay ang pananatili kay Kristo. Habang tayo ay namumuhay ng malapit kay Kristo, sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay at pag-aaral ng banal na kasulatan, lalo namang tumaayon ang ating mga panalangin sa katangian at mga salita ni Kristo. Kaya, hindi ka na mananalangin ng hindi ayon sa kalooban ng Diyos. At sa gayon, higit pang magiging, makikita natin na ang ating mga panalangin ay tinutugon ng ating Panginoon dahil hindi na tayo nananalangin ng para sa atin, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon. Kapatid, simple lang ang mensahe ng Panginoon. Lumapit and put your trust in God. Lumapit at magtiwala sa Diyos. At may magagawa ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Pwede po ba tayong tumayo? Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Patatagin mo pa, Panginoon, ang aming mga pananampalataya. Huwag kaming tumingin sa mga sarili lang namin. Wala kaming magagawa, Panginoon. Wala kaming magagawa. Panginoon, narito po kami. Patuloy mo kaming gamitin, Panginoon.
Hindi namin makita na wala kaming magagawa. May magagawa, Panginoon, dahil Ikaw, O Diyos, ang maglalagay, Panginoon, at gagawa para sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, kung hiwalay kami sa inyo, wala kami magagawa. Kahit napakahalaga na nakaugnay kami sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon, Ikaw ang aming Ama, Panginoon. At doon dadaloy ang mga pagpapala, Panginoon. Bungang espiritual, Panginoon. Mga kaluluwa, Panginoon, na maliligtas, Panginoon, sa pamagitan ng ministeryo ng bawat isa, Panginoon. Ama, senior citizen, may magagawa, gagamitin mo, Panginoon. Mga anak, Panginoon, gagamitin mo, kahit bata, gagamitin mo, Panginoon, para sa kanilang mga magulang, Panginoon. Lahat, gagamitin mo. Maging kami na nagsasabing wala kaming alam, Panginoon. Wala kaming masasabi. Pero gagamitin mo kami, Panginoon, kung kami nakatingin lamang sa iyo, Panginoon, at nagtitiwala sa gagawin mo, Panginoon. Ama, patatagin mo pa ang aming mga pananampalataya. Mangapit kami sa iyong mga salita, Panginoon. Palalimin mo pa, Panginoon, yung commitment namin sa iyo, Panginoon. Patay kung patay nawa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kahit maging kapalit, Panginoon, O Diyos. Mga mahal, mga kaibigan, basta't alam namin, Panginoon, lumalakad kami ayon sa iyong kalooban. Ikaw ang aming kaibigan. Ikaw ang aming kayamanan, Panginoon. Nasa iyo lamang ang aming kagalakan, Panginoon. Kaya nga patuloy kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Patuloy mo ipadama sa amin ang iyong presensya, Panginoon. Dahil, Panginoon, nasa iyo ang kagalakan, Panginoon. At ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito, Panginoon. Kagalakang hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Pansamantala, Panginoon, ang kagalakang ibinibigay, Panginoon. Pang-araw lang na ito, Panginoon. Pero yung kagalakang ibinibigay mo, Panginoon, O Diyos, kahit anong sitwasyon ng buhay, naroon yung kagalakan sa puso namin, Panginoon, dahil nandun ka, Panginoon. Kaya nga sa iyo lamang, O Diyos, tulungan mo kami ng aming mga mata ay tingin lamang namin sa iyo, Panginoon, ng may pananampalataya. Ikaw lamang ang may magagawa para sa amin, Panginoon, O Diyos. Ama, sinabi mo, kayang mapalipat, maging ang mga bundok. Ibig sabihin, Panginoon, makikita namin, Panginoon, mga kahanga-hangang gawa, milagro, Panginoon, O Diyos. Mga buhay na nabago, Panginoon. Hallelujah. Mga may sakit na pinagaling mo, Panginoon. Makikita ng aming mga mata, Panginoon. At yun ang magtutulak sa amin upang lalo kaming kumapit sa iyo, lalo ka naming ibigin, Panginoon. Lalo kaming humanga sa iyo, Panginoon. At makita namin isang karangalan, Panginoon, na kami ay nagseserve, Panginoon, sa King of Kings and Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. There is none like you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, dalangin namin, Panginoon, kagalingan para sa may mga karamdaman, Panginoon. In Jesus' name, oh God. In Jesus' name. In Jesus' name. Gumawa ka ng mga himala, Panginoon. Sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, bilang daluyan ng mga salita mo, Panginoon. Bawat isa, Panginoon, bawat isa. Bawat isa, Panginoon. Gagamitin mo kami, mightily, O God. May kapangyarihang nagmumula sa iyo, Panginoon. O Diyos, madatnan mo nawa ang bawat isa sa amin. Gumagawa kami sa ubasan mo, Panginoon. Gumagawa kami, Panginoon, sa iyo, Diyos. Naglilingkod, Panginoon. Ikaw ang aming priority sa aming mga buhay, Panginoon. Nakakommit kami sa iyo, Panginoon. Commit yung aming mga buhay sa iyo, Panginoon, O Diyos. May katapangan, Panginoon, na ibahagi ang salita mo, Panginoon. May nalalaman o wala, Panginoon, gagamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, mayroon kaming Diyos na tulad mo. Napakabuting Diyos, Panginoon. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pagsamba, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.